As you know mga kababayan, si Sara Duterte finailan po ng kasong plunder, a non-bailable offense, malversation, graft, and bribery. Tambak po yung almost punong-puno yung sasakyan kanina ng mga dokumento, supporting documents mga kababayan sa pag-file ng plunder case, multiple crimes laban sa Vice Presidente. Yung complainants mga kababayan, church and civil society groups. So pag napatunayan mga kababayan, lifetime imprisonment po ito, a non-bailable offense. At malamang sa malamang, hindi magtatagal mga kababayan si Sara Duterte magiging pugante na rin. Tulad ni Harry Roque, ni Saldico, na dineclare na pong mga pugante, sunod po si Sara Duterte. Ayan po. Look, civil society leaders have filed multiple criminal complaints against BP Sara and 15 others. The complaints allege the misuse of 612.5 million pesos in confidential funds, listing charges such as plunder, bribery, malversation, and graft. So sabi nga natin, when it rains, it pours talaga po. And other than that, kahapon mga kababayan kasi, kaya nasabi natin na when it rains, it pours. Kahapon kasi mga kababayan, as you know, nag-execute ng isang affidavit. Inakusa si Sara Duterte ng kanyang dating bagman na si Ramil Madriaga. Ayan Sara Duterte's 2022 campaign allegedly funded by Pogo in drug money. Kaya nasabi natin na when it rains, it pours talaga po. And this time, to give you an update ng mga developments ng isyung ito, ito na ngayon yung balita, mga kababayan. Serious allegations. Abante calls on Ombudsman House to look into Madriaga's claims about BP Duterte. Ako tingin ko mga kababayan, malamang matulad po kay dating Vice President Jejomar Binay, itong si Sara Duterte, talo sa eleksyon. At tingin natin baka worse pa. Kasi at least si Jejomar Binay mga kababayan, natalo lang siya at nakasuhan pero napawalang sala lately. Lately lang po yung desisyon pero totally destroyed yung kanyang political career. Itong si Sara Duterte, sa bigat ng mga akusasyon laban sa kanya, baka hindi lang po matalo sa eleksyon kundi baka makulong pa po. Kasi seryoso yung mga kaso na kanyang kinakaharap. Plunder, malversation, graft, bribery. At may kinakasa pa pong impeachment laban sa kanya after na mag-lapse yung one year ban sa February 6 po mga kababayan. And this time, ito na nga po mga kababayan ang balita. Sabi po ni Manila 6th District Representative Benny Abante, he urged the Office of the Ombudsman na magsagawa ng investigasyon sa alleged affidavit po ni Ramil Lagunoy Madriaga, who claimed that Vice President Sara Duterte's election campaign noong 2022 was funded with money from Pogo at saka mula sa mga drug dealers. Katakot-takot na problema mga kababayan yung kinakarap ngayon ni Sara Duterte. At nasa panic mode na ang kanilang kampo mga kababayan. Makikita natin sa kanilang mga reactions, lalo na po sa mga DDS influencers. Parang hilong talilong. Hindi na malaman kung paano nila i-defend si Sara Duterte. Sa bigat na naging akusasyon mga kababayan ni Madriaga, insider po. Yung sabi dito sa balita ng Manila Bulletin, Abante also prodded the relevant committees of the House of Representatives to do the same, as he underscored the gravity of Madriaga's allegations. These are serious allegations, anya, and are all contained in a sworn affidavit. Napakadetalyado ng mga kwento ni Madriaga, sabi po ni Abante. We need to investigate this thoroughly if there is any truth to any of his claims, sabi po ni Abante. So ang mag-iimbestiga sa kanya, Ombudsman. Una yung final ng civil society group na plunder, malversation, bribery and graft.
na nagugat mga kababayan sa paggamit niya ng 612 million na confidential funds. Na ang missing link mga kababayan, parang nandito kay Madriaga kasi nabanggit sa kanyang affidavit yung pag-deliver niya ng pera 33 million to 35 million. Nabanggit si Colonel Nolasco at saka si Dante Lachica. So si Madriaga yung missing link mga kababayan dito sa kwentong ito. So this is another case of bribery in graft, mga kababayan, pag napatunayan. Kaya sabi po ni Abante, kailangan nating malaman kung tumanggap ng pera si BP Duterte sa mga pogo at drug lords. Among the acts, Madriaga alleged were cash deliveries he personally made at a Timog Comedy Bar, where then Office of the Vice President spokesperson Reynold Monsayak was supposedly present. Hand-offs in the office of the Ombudsman parking area and at SM Mega Mall. A delivery using a white Toyota Vios carrying as much as 80 million pesos. And repeated drop-offs at a residence in Jordan Plains, Novaliches. Kaya sabi po ni Congressman Abante, ito anyang mga allegations na to require an independent review. The Manila Congressman stressed that a credible inquiry must gather documents, reconcile timelines, and place the claims under oath in open proceedings so the public can scrutinize the facts and weigh the denials already issued by those named. Isa-isa na rin kasi na nagdi-deny mga kababayan yung mga nabanggit na mga personalities other than si Sara Duterte. Wala pang statement po. Siguro pinag-aralan pa ng kanyang abogado kung pwedeng sabihin niya sa kanyang ipapalabas na statement bilang reaksyon dito mga kababayan sa naging affidavit ni Madriaga. Si Abante na chairman ng House Committee on Human Rights says the Ombudsman is well positioned niya to undertake a parallel fact-finding given its mandate over alleged misuse of public office and possible corruption. Meanwhile, congressional hearings can expose policy gaps on campaign finance, anti-money laundering coverage, and security group protocols that may need tightening. Kung hindi naman totoo, lalabas din naman ito sa investigasyon. Sabi po ni Abante. Left and right po na investigasyon ang kakaharapin ngayon ni Sara Duterte. O ngayon, yung mga DDS influencers tulad po ni Jason Sa, hirap sa pag-discredit ng affidavit po ni Ramil Madriaga. Ayan yung yung post niya, classmate daw sa San Sebastian College of Law, school ni Ramil Madriaga, si BP Inday noong 1991. Hoy baliw, elementary pa lang si Sara Duterte noon, sabi ni Jason Sa. Fake news anya. Siya po yung fake news. Wala mang ganun na claim na magkaklase sila. Sa affidavit po ni Ramil Madriaga, wala mang ganun po. Kaya sabi ni Juan Luna Vlog, please report this page for sharing fake news. No part of Madriaga's affidavit or public statements ever claimed they were classmates. This allegation does not appear in his own sworn affidavit. O ito yung sworn affidavit mga kababayan ni Ramil Madriaga. Wala mang ganyang claim dito po. Wala kang mababasang ganyan. Ang sinabi niya sa educational background na siya ay took up the College of Law from 1991 to 1995 at San Sebastian College, Manila. I graduated in 1995 and took the bar examination the same year but did not pass. Hindi man niya sinabi na kaklase niya si Sara. The same school sila, pero hindi niya sinabi, mga kababayan, na magkaklase sila. Nakita na ninyo, mga kababayan, kung paano mag-fake news ito mga DDS influencers. Naging fake news peddler na po si Jason Sa, mula nang madikit sa mga Duterte. Ganon din mga kababayan si Daryl Yapo. Yung nakuha nilang dapat manira kay Inday Sara Duterte, nakakatawa, kaklase niya raw sa law school si Inday noong 1991
ito Sinday noong 1991. Galingan naman natin. Ayan daw sabi ni Daryl Yap si Sara noong 1991. Oh. Yan yung post ni Daryl Yap 5 hours ago. Yan sabi ni Juan Luna Vlog. Sabi nga hindi niya sinabi yan, oplok nga direktor. Hirap sila mga kababayan na independent si Sara. Ang ginawa nila, gumawa sila ng kwento, sariling kwento. Yung mga hindi sinabi sa affidavit ni Ramil Madriaga, naglagay sila ng sariling sinabi. Inattribute kay Ramil Madriaga para siraan po yung kanyang affidavit. I-discredit po yung kanyang sinabi. Hindi nga sinabi na magkaklase sila. Yan sabi dito. Under paragraph 11, in 2020, following the instruction of Mayor Sara Duterte, I formed Inday Sara Duterte is my president or ISIP together with her classmates at San Sebastian College of Law, where I also graduated in 1995. The affidavit does not explicitly say that Ramil Madriaga and Sara Duterte were classmates of each other. What it actually says, and this distinction matters legally and factually, is, in this specific part, together with her classmates at San Sebastian College of Law, where I also graduated in 1995. So, what this means, Sara Duterte had classmates at San Sebastian College of Law. Ramil Madriaga also studied and graduated from San Sebastian College of Law in 1995. It does not state that Sara Duterte and Madriaga were classmates of the same batch or year in short. Or in short, same school sila. Same course, College of Law. Same classmates or batch, not explicitly stated. Hindi man niya sinabi na magkaklase sila. Parehas na eskwelahan lang. Parehas sila sa College of Law, pero hindi sinabi na batchmate sila o magkaklase sila. Kaya mali yung mga kwento na pinapakalat ng mga DDS influencers para lang po siraan si Ramil Madriaga. E-discredit po yung kanyang affidavit. Sabi na hindi credible witness. Hirap na hirap sila mga kababayan sa pag-defend kay Sara Duterte. Ngayon, ito na yung pinakakalat ni Lorin Badoy sa kanisas Rugando sa SOT. Yan Sabi ni Rugando sa SOT, do you know which gang was being contracted at the BGMP to assassinate BP? The leader of the group recently signed an affidavit. Sabay post ng pinost ni Lorin Badoy noong September 10. I just got word from my informant that the plans to assassinate BP that she spoke of a year ago is now going to be activated. Ngayon tayo mag-ingay, protect our BP Inday. Galing nila mga kababayan gumawa-gawa ng kwento. Si Sara Duterte yung publicly, openly nagbanta sa ating Pangulong ipapatay, pati si Lisa Marcos at Martin Romualdez. At nangontrata na daw siya. No joke, no joke. Magkatapos, ganyan ang kanilang pinapakalat ngayon. Mga kababayan, talagang mga taong ito, mahilig magawa-gawa ng kwento. Kaya sabi ng page na Tayo ang Liwanag, may assassination plot pang nalalaman ang mga bakla. Ganon sila mga kababayan magtai-tai ng kwento. Sabi ni Emily, wow, script na naman. So anyway, alam naman natin kung paano mga kababayan magtai-tai ng kwento itong mga DDS para bilugin yung isipan ng ating mga mamamayang Filipino. Sanay na sanay sila sa mga ganyang kasinungalingan.